talagang downgrade yung buhay namin. Binigay sa amin ng PhilHealth, 5K lang discount. Yung bill namin, 300,000 plus. You are just one sickness away from poverty. Shoutout kaya in-scam mo kami. Kaya pagka people pleaser yun. Nanayak tuloy ako. Hindi naman to part ng ano eh. Buenos dias. Buenos dias, my name is Van. Ako naman si Queen. And for this episode, we are very excited kasi this time meron naman tayong guest. And for this very lovely couple, nakilala rin namin sila dito sa Salamanca. They are under the DNV or Digital Nomad Visa. We knew them dito sa church under the CCF ministry. And we are very happy to have them on board. So without further ado, we have She and CJ. Ayun. Hola. Ala, Benzias. So actually, pangalawang take na namin. Kasi hindi pala ni-record yung una. Okay lang. Yeah. Okay So lang. buti napansin ko na mga 5 minutes pa lang. guys. 5? Alam? Feeling ko 10 minutes. Mga 10 minutes na yun, feeling ko. Parang dami nang nakwento ni She. Tapos di pala na-record. So epic fail. Pero ayun. Thank you so much for being so patient with us. Ayan. Yes. And thank you so much for accepting our invitation na ma-interview namin yung journey ninyo and hopefully ma-inspire yung iba with the same situation na meron kayo ngayon. Yes. So, ayun, yung first question namin again. Okay lang. So, ano ba yung life ni She and the CJ before going to Spain? Ako na lang. Yeah. So, hi, I'm She. I'm 22 years old and I'm in the digital marketing field. So, ayun, graduate nga ako ng ICT sa PUP. Tapos, nag-start ako maging remote worker noong 2023. So, working student ako noon. Nag-side gig lang ako ng VA stuff. Tapos, ayun, naging blessed lang kasi binigyan ni Lord ng clients. And then, nagkaroon ng premium clients, which is the one who supported me dito sa DNV journey namin. Nice. Si CJ, ang status namin dito is unmarried partner and he is my dependent. Ayun. So, yun lang. Ako naman. Hola todos. I'm CJ. And work from home din. Digital nomad din. Dependent of She. And I'm 29 years old. And sa social media din. Sorry, nabubulol ako. Social media din ako nag-work. Okay. Yun lang. Curious ako dun, She, kasi ang 23, so you're very young. Wow. Tapos nandito ka na sa Spain. So, do you consider it as an achievement on your age? Kasi, di ba, most of the people sa Pilipinas, kasi lalo na sa nangyayari ngayon, halos lahat ng mga tao is gusto na talaga makaalis sa Pilipinas. Di ba? Or one of their goals is to go to abroad to have a better life compared dun sa meron sila sa Pilipinas. So, considering na ikaw, 23 years old, how do you feel na nandito ka sa Spain? Yes. Actually, I get that a lot. So, yung mga friends ko, di ba, mommies, sinasabihan talaga nila ako na parang proud sila sa akin kasi 23 pa lang, andito ka na, ganyan. And maraming akong, naririnig na ganong praise. So, ewan ko, kasi ever since I was young, workaholic na talaga ako. So, 18 pa lang ako, nag-ESL teacher ako. So, sorry, pero parang nag-apply ako dun sa company. Tapos, parang finik ko yung diploma ko. Parang nung pandemic to nung pandemic. Oo, para lang makapasa. Ewan ko, nakapasa ako. Kaya Tapos, mo naman. Talagang nakaya ko hassle. siya. 2 years ako doon. Tapos, 18 ako noon. So, mga 20, pandemic pa to. So, wala akong magawa sa bahay. So, gusto ko lang magtrabaho. Nice. Parang na-burnout ako sa voice, sa teaching. Ngayon, sabi ko, mag-hire na lang kaya ako, mag-outsource na lang kaya ako. Ako na lang maghahanap ng students. So, yun, nagawa ko din siya. Nagkaroon ako ng parang small Nice. startup. So, pangalan Sam English. Tapos, ayun, nagkaroon ako ng mga teachers, which is yung mga friends ko lang din, parang tinrain ko lang sila. Tapos nagtuturo kami ng mga Chinese, mga Vietnamese, yun. Nice. So, doon talaga nag-start yung parang remote work. Journey mo Journey ko, sa oo. pagiging remote worker. Yup, Oh, grabe, hustler ka na talaga. Oo. Simula Hard pang worker. 18. Oo, Okay, so yun. parang talagang... So, nag-start talaga siya years ago na. Kaya din nandito na ako kasi alright. matagal na siyang nasimulan. Yeah. Tapos, nung college ako,
nauso na rin yung virtual assistant. So, pinasok ko din yung yung world na yun. Tapos, di ba nga IT ako, parang nawala yung heart ko sa IT. Napunta ako sa marketing. Yes. Kasi yun din yung niche na binigay ni Lord eh. So, naging tuloy-tuloy yung blessing. Kaya, yun, tinuloy ko na yung marketing. Even though graduate nga ako ng IT. Hindi ko siya nagamit. I see. So what strived you na to hustle at that young age? Kasi di ba halos lahat tayo or karamihan, if they're 18, nag-aaral pa sila, nag-aaral pa tayo, mga, for me personally, nung time ko, parang time mo yan to enjoy, to, to live the life, Explore. have friends. So, ano nag-strive sa'yo para mag-push at a very young age na 18 ka pa? Siguro kasi there was a time na, actually, I came from, let's say, yung nagkaroon ng, ano ko masabi? Hindi, kasi nagkaroon yung father ko ng business before na nakapag-sustain sa amin to live. Comfortable, happy, better life. Oo. So, yung father ko nung, let's say, mga 7 ako, ganyan, hanggang high school. Nagkaroon siya ng business na nakapagpundar ng bahay, ng car, ganyan. Kaso nalugi nung pandemic. So, talagang downgrade yung buhay namin. Kasi, nawalan ng source of income yung papa ko. So, doon din ako nag-start na parang maghanap ng ways to earn money. Kasi, wala akong baon, ganyan. Tapos parang, kung may baon man, pero kulang, alam mo yun. Hindi siya kagaya ng dati. Yep, ganun nga. So, doon ako nagkaroon ng urge na mag-work early talaga. Kasi, ayoko na umasa sa parents ko. Parang yung mindset na yun na-instill na sa akin, teenager pa lang talaga ako. Dahil nga doon sa nangyari sa dad ko. Yun. Nice. So, nasa family nyo talaga yung pagbe-business. Yeah, yung dad ko talaga. May heart din siya sa entrepreneurship. Hanggang ngayon naman tinatry niya pa din eh. So, feeling ko sa kanya ko naman. So, for example, kayo, as a couple, nandun kayo sa Pinas, you're living comfortably, di ba? Kasi, yun nga, you have the means magkaroon ng comfortable life sa Pilipinas, right? With your income, with your salary. So, paano napasok sa story yung Espanya? Yung digital nomad visa. Parang sa akin, na-influence ko siya. Actually. Umpisa pa lang like, sa kanya kasi, love niya yung Antipolo. Like, doon talaga siya lumaki, di ba? May nakilala siyang ako na reklamador. Ano ba ditong traffic? Ang init, ang traffic. Like, mag-grocery kami 1 hour. Just, para lang mag-grocery, mag-meal prep. 1 hour traffic, ganyan. Parang medyo na-fed up ako. Tapos, pupunta pa ako doon sa kanya. Nagmamotor ako papunta. UP. By the way, sa UP ako nakatira. Pupunta Antipolo. Every week, umuwi ako sa kanila. Medyo nakakapagod. Parang in-open up ko sa kanya na hindi naman ganito sa ibang lugar eh. There's more. Parang ganun. And simula nun, nagtingin na rin kami. Sino ba yung, meron ko bang nakitang online? Hindi, may nakikita na kami. Tingin-tingin na kami. So, titignan namin Australia, Canada. Yan. Naghahanap kaming options. Yeah, hanggang sa Spain. Yun, sabi nila. Hanggang lumabas yung Spain sa TikTok. like, Sino ba lumabas nun? Si Yenny. Okay. TikTok ni Yenny yun eh. Okay. Tapos, Yun, na pwede, di ba? If possible Viral na in 2 to 3 years, pwede ka maging citizen. Ang maganda pa doon, pwedeng may kasama ka. May dependent ka. maganda Kasi, like, sa Taiwan, pag nag-apply ako factory, for example, ako lang mag-isa. Hindi ko siya kasama. Kami parang dikit talaga kami. Hindi namin kaya pag Pag wala yung isa, Oo, hindi kaya. Parang lakas niyo yung isa't isa. Negative eh. Or pag hindi kami magkasama, mag-aaway kami pag long distance. Long ganyan. distance. Yes, mahirap eh. No? Hindi namin kaya. Yun. Pero sa kanya nga nanggaling yung thought of moving abroad. Yung una pa nun, kahit factory lang, kahit labor job lang, okay lang. Basta makaalis lang basta ng magkasama kami. Wala sa basta Pinas. magkasama kayo. Oo, yun yung unang thought namin. Kasi diba sa Australia, Canada, hindi naman office job ang uso doon. Diba more on? Canada rin. Yun, dito lang. Pero kung papapiliin ako, syempre gusto ko yung malapit sa Pinas. Madali lang umuwi. Mura yung ticket.
Kaso dito sa Spain yung may opportunity tayo. At maganda yung benefits ng Spain. So, and saktong-sakto nga din sa work namin. Kaya, pinili namin yung mag-apply talaga sa DNV. Yeah. So, ibig sabihin parang napag-desisyon niya. So, parang ano siya, parehas kayo. Parang Yeah. nagkasundo kayo, nag-meet kayo sa decision. Oo. Mutual talaga. Kasi na-feel ko na rin yung hirap niya sa Pilipinas eh. Tapos, ang dami pang issue nung 2025, diba? So, ako, sa totoo lang, hindi naman ako, I mean, satisfied. I mean, hindi naman kasi ako lumalabas ng bahay masyado. Kaya parang, okay na ako sa Antipolo. Pero siya yung nag-bring ng perspective ba na There's more. there's more, try natin. So yun. Pero did it cross your mind na siya dun sa idea ni CJ na parang dininay mo siya kasi parang comfortable ka na and ayaw mong lumabas dun sa comfort zone mo? Oo, naisip ko yan actually. Kaya nga, nag-come up ako sa decision na sundin siya. Kasi, totoo naman, like, 23 pa lang ako, 22 pa nga lang nun eh. Kasi 25 pa, like, bakit ako natatakot? Ano rin kasi ako, family person din kasi ako. So, parang wala sa thought ko na lumayo sa family ko, ganyan. Pero ayun, sabi nga, step outside of your comfort zone. And may means naman, so bakit hindi? So, feeling ko, nag-come up naman kami sa decision na mutual. Okay. Maayos Try yung lang. usapan. Try lang. Yeah, wala namang mawawala. No? Pero kailan kayo nag-start mag-apply for the digital nomad visa? Actually, ako talaga nakakita nun eh. Kasi nakita ko lang talaga sa TikTok feed ko, yun nga yung vlog ni Yenny about DNV. Tapos, saktong-sakto talaga yung requirements sa namin, sa profile ko. Tapos, yung good thing doon, pwede ko nga siyang madala. And yung kuya niya kasi, yung pinsan niya, isa sa mga prior na digital nomad visa applicants na. Kaya familiar na talaga kami. Tapos, yung kuya mo rin, di ba, dinala yung unmarried partner niya. So, Oh, yeah. familiar na talaga kami sa DNV. Tapos, nung July, nag-inquire na ako nag-avail na ako actually dun sa consultant namin. Tapos, since smooth naman lahat, kaya naman ng requirements, nag-gather na kami ng documents, July saka August. Yan. So, dahil nga unmarried partner kami, mas maraming complicated na documents. And, kaya inagahan namin. Ang target apply namin nun sa consulate. Sa consulate kasi kami dapat, diba? Is November 2025. Okay. So, smooth na yung process nun. And then, nung mga, let's say, October, nagkaroon ng news sa Facebook. Nagkakaroon ng balita na yung consulate nagiging stricto na nga sa ITR, sa RETA, ganyan, yung mga terms na yan. Self-employment. And kahit kompleto yung documents mo daw, nade-deny ka. Ganun daw nangyayari sa consulate mo. Tapos, nung time na yon, doon din namin na realize na may tax issue yung client ko, kaya hindi siya makaka-provide ng certificate of good standing. So, dalawang sign na yon na parang madedelay talaga kami. Ilang buwan umabot yung application nyo for digital nomad visa bago kayo na-approve? And sa Spain na ba kayo nag-apply or sa consulate pa rin? Yun nga. So, dahil dun sa dalawang issue na yon, nag-decide yung consultant ko na i-delay na lang muna namin yung process. So, hanggat hindi kasi okay yung tax ng client ko, hindi kami makaka-apply kasi nga sobrang importante ng document na yun, diba? So, inintay ko yun. So, hindi ko alam, during that time, hindi ko talaga alam kung kailan niya maayos. Pero lagi ko sinasabi sa kanya na sana maayos niya na. And very good thing kasi sobrang supportive ng client ko. I think, isa yun sa pinaka-importante sa DNV, yung supportive yung client mo. Kasi, di ba, most of the documents sa kanila naman manggagaling. So, dapat i-check talaga. Yun nga, isa sa pinaka-advantage ng DNV application yung supportive na client. Yun. So, pero yun, hindi ko control na kung kailan niya maayos yung tax niya. Out of my control. So, hinayaan ko lang. And then, sabi ni ng consultant namin, mag-direct in Spain na lang tayo. Kasi mas straightforward, mas mabilis, mas konti din yung documents. So, ang issue lang namin is yung Schengen visa. Yun. So, sabi niya, try nyo, mag-travel muna kayo para kahit
yung mga visa-free countries. So, nag-travel kami sa Taiwan nung November, tapos Thailand nung February. Pero meron lang kayong stamp no na para Yeah. okay Yeah. history Yun yung habol eh. for a better chance of approval dun sa yeah. Schengen. Pero so far, nag-enjoy naman kami sa Taiwan saka sa Thailand. Parang, hindi kami nagsisisi. Diba? No, Parang there's a reason why God. Mas na-urge pa nga kami mag-ibang bansa eh. Oo. May Nakita reason yung bakit beauty. dinala muna kami ni Lord doon bago sa Spain. Kasi sobrang eye-opening ng mga bansang yun. Yeah. Ng Taiwan saka ng Thailand. Compared sa Philippines. Diba? Ganun. Well, dami kasing mga ganun eh. Hindi naman crab mentality. It's just that lumaki lang talaga sila sa box na yun. Which is yung box Philippines. Yes. Kaya sinasabi nila mas masaya dito, mas okay dito, mas comfortable dito. Totoo naman. Pero hindi pa kasi nila natatry. Lumabas. Yes. O, ano realization mo sa Taiwan saka sa Thailand? Layo. Like for- transportation. Can you give us like a specific example na parang, grabe yung pangit pala sa Pinas. Parang ganun, ganun Hindi, parang reaction. akala mo okay na. Kalsada lang. Sa kalsada pa lang. Ultimo. Kalsada pa lang. Quality ng spalto. Ng ganun, sa Taiwan. Talaga walang kickback. Ganun. Ang ganda eh. Ang ganda ng smooth. Iba. Ang ganda ng... Iba May traffic talaga. ba? Smooth like butter. Iba Meron din traffic, konti. Thailand, meron Thailand. din. Pero hindi, mafe-feel mo talaga eh. Alam mo yun. Ewan ko, you can't explain it. Ano lang, mafe-feel mo lang once nandun ka na. So, yung dalawang country na yon, realization sa amin yun na, ay sige, ano na tayo, tuloy, continue natin tong Spain. Kasi, sobrang ayaw na namin sa Philippines. And, ayun pa, ngayon sa papa mo. Di ba yun sa ospital? Sa healthcare. Ano, wala naman siyang connect eh. Ayan, sa healthcare! Doon may another May urge. another lesson si Another Lord. Lesson si Lord na Wait lang, during October. Bago yung Months ano, last Months, year. oo. Na bigla nga nagkasakit yung father ko sa skin, sa tissue. Biglang parang kinakain yung laman, parang virus. And then, sobrang bagal ng healthcare. Like, Sa Philippines. muntik na umabot dito sa private area eh. Kasi pag private area, delikado na yun. Umaangat kasi yung It's sugat. just that, yung kapatid ko, dati nagtatrabaho sa hospital. So, syempre, nakakayaman sa amin, pero palakasan. May backer kayo. Oo, Parang backer ganun. na. Let's say backer. Like connection. Connection. Para mas malinis. Connection na inuna yung father ko. Kahit emergency, lahat emergency eh. Naintindihan ko naman lahat naka-emergency. Pero emergency din yung papa ko. Pero inuna nila yung papa ko. Dahil lang may connection. Pero that's the reality sa Pilipinas. sa Pilipinas. Actually. Parang padron system, di ba? Parang Yun nga. ganun. Yun nga. Actually. As long as nakikilala ka, priority ka. Mas Yun nga. Hindi mabigas kami ang pumila buhay. actually. It's a Tumawag lang reality. kami. Trauma kami sa healthcare ng Pinas. Even yung sa mom mo. Way back pa sa Way back cancer. pa ng naman yun. parents ko. Pero yun nga, isa sa reason yung healthcare talaga. Kasi Exactly. takot kami sa Which- healthcare ng Philippines. Which is dito. I mean, binigay sa amin ng PhilHealth, 5K lang discount. 5,000. I mean, Grabe, no? Yung bill namin, 300,000 plus. 5K, no? Dito libre lang lahat eh. Oo. Tapos one of the best healthcare pa. Lahat naman tayo, di ba? Isa sa mga reason natin ba't tayo pumunta sa Espanya is the healthcare. Oh, yun talaga. Kasi sa Pinas, kahit mag-ipon ka ng 1 million, 2 million, pag may malalakang sakit, Tama yan. ubos eh. Parang isang linggo, Diba? isang araw lang yata. one yun. sickness away, yung parang term You are nila. just one sickness away from poverty. Yeah, sa Yes. Pilipinas. Sa Pinas. Actually. Yun diba? Ang Especially daming kung- signs na binigay ni Lord. Kung magpapamilya kayo, di ba? So talaga i-consider niyo yung Yun pa, healthcare. another pa yun. Yun, siguro naisip nga namin para sa parents din namin. Kasi, I mean, kung makuha man yung passport, yung citizenship, padadala mo rin sila. So, ayun, yun yung mga signs na, ay mga struggles and problems na binigay ni Lord para mas ma-convince kami to really apply for The digital. for the digital. I think dun muna tayo sa ano. Kailan kayo pumunta ng Espanya? Ayun, para kailan kayo pumunta para ng Espanya? mag-start Okay. yung application ninyo. Okay, sige. So, di ba nga, nag-Thailand kami ng February. So, hanggang February, wala akong news sa client ko. Like, inintay ko na, yun na lang kasi yung pinakakulang na document namin. Pero, by God's grace, natapos yung taxes niya nung February. And then, doon na kami nag-start na, okay, ready na tayo for Spain DNV. Kasi yun na lang talaga hinihintay namin. So, February kami
February, kinuha ko na yung Certificate of Good Standing ng client ko. Tapos, nag-apply na rin kami for Schengen visa. March yung application namin ng Schengen. Tapos, sobrang swerte namin. Kasi, first, agad. na-approve kami agad. Okay. Like, Ang bilis. ang bilis, parang 9 days lang yung working days. Tapos nakuha Nakuha na namin nyo. yung Schengen visa. Oo. Yeah. So, Yeah. nafe-feel namin na parang aligned na lahat. Na parang, Ito na God's yun, giving ito na us already. Ito na yan. So, March na approve na. Ang bilis kasi hindi ko naman in-expect na February mo kukuha yung certificate eh. Nakuha na. Sabi ko, sige, game na. Ano na natin to? Try na natin. So, March nga, nakuha namin yung Schengen. Tapos April, nag-flight na kami to Spain. April 20. Yan. Nice. Tapos, so, mabilisan lang talaga namin. Kasi nga, ready na talaga yung documents namin. Ready yung, na rin kayo. Oo, ready na rin kami. Yun na lang yung, Alis na rin. yun na lang talaga yung document na kulang. So, mabilis lang lahat. Okay. And it took us like more than 6 months, like mga 8 months. Waiting. From July to February. Yeah. Diba? Yung waiting ng client ko. Waiting for Tapos the April client. kami nag-flight to Spain. Yun. Ayun. Nice. Pag-arrive nyo dito sa Spain, saan kayo nagstay at first? Ayun. Yun. Una, maghanap muna kayo. Saan kayo magstay? Yeah. Diba? Saan nga daw? And marami kami options. Then, like, yung consultant namin, naya kami sa Alicante, ganyan. Naghanap kami ng mura kasi. Sa amin sa Alicante kasi, yung mga major cities, 1,000 euros pataas. I mean, yung budget namin around 700. Kaya 800, 700. Hindi, nakita kasi namin yung vlog ni Aliana, 500 lang 500, yung ano nila, oo. apartment. Oo. Kaya so, ay, pumasok sa isip namin, ay, may apartment palang ganun lang yeah. kamura. 500. Oo, baka may ganun. Shoutout pala kay Aliana. Yes. Sabi, wala kailangan, walang 500 dito sa Shoutout kay Aliana. In-scam mo kami. Chat sa akin, sabi sa akin, ba't 900 sa inyo? Kala ko 500. Pero, okay lang naman. Okay lang, Pero okay actually, naghanap na rin ako ng iba. Outside Madrid, like Valladolid. Ganyan. Mura din doon sa mga Gihon, ganung part. Kaso nga, siya ang nagdesisyon na Salamanca kasi may Filipino community na dito. Mas madali na lang mag-adjust. Kung gusto mo lumipat ng isang city, okay lang din. Oo. Pero at least dito, matututo ka na agad. Hindi kayo mangangapa. Yun. Totoo. And yun na nga yung nangyari sa amin. May nag-adapt sa amin si Kuya Gio. Nag-adopt. Ng bahay, nagpatira sa amin. May bayad naman yun, pero pumayag sila na renta namin yung room nila. Oo. At least, kasi ang dami nagsastruggle, ano naka-hotel. yan? Ang funny. Naka-hotel, naka-Airbnb. Mas Tapos, mahal. grabe yung mga gastos. Pero kami, kahit pa paano nakatipid kami. And marami kami natutunan dahil nga, Yun po. yan, May mabait sila, nag-guide Kuya sa Gio. inyo. May nag-guide sa amin. Pero question ko, paano yung nakilala si Gio? Alam niyo, sobrang funny yan. May kwento yan. Sige, kwento mo. Sige, kwento mo yun. Kasi, I mean, ano ba, hindi, naghanap na talaga kami ng room for rent lang. Kasi naniniwala ako na meron kasi nga ang Meron. dami ng Pinoy. Oo. So, nag-post ako sa group ni Ate Jenny, yung Filipinas di Salamanca ata. Tapos, meron na ring GC yung potential DNV, di ba? DNV. So, nag-post ako doon. Tapos si Aliana ang nag-recommend sa akin. Pero ibang tao pa yon, si Ate Donna. So, dapat kay Ate Donna kami. Kasi si Ate Donna, parang, di niya kami bet. So, binigay niya kami kay Kuya Gio. Ganun yung nangyari. Shoutout kay Ate Donna. Ate Donna. Kala ba naman scammer kami? Baka nakawan kami nito mga ito. Oo. Baka nakita yung mukha ko. Ewan ko. Mukhang ano to ah. Totoo. Mga aktivista to. Kasi napita namin sa Ate Gurat to, Donna. Siya mismo nagsabi sa amin, nakalaw kasi scammer kayo. Ganun. Ginanon ako. Ginanon kami. Oo. So, kay Kuya Gio kami napunta. Okay. Tapos, Kay ayun. Gio, no choice. Parang pinasa na agad ni Ate Donna. Ah. Ay, may magrerenta And then, dyan Kuya sa Gio inyo. kasi may pagka-people pleaser yon. So, nung nag-chat na ako sa kanya, wala na siya magagawa. Wala Go na siya. Nahiya na siya. Nahiya na siya. Ano ba yun? Parang nakwento niya nga yun. Sa Nakwento nung niya. nag-ano tayo. Nagjo-joke pa Nag-drinks siya. tayo. Wala si Shannon, di ba? Wala siya noon. Nung gabi na yun. Pero thankful kami kay Gio. Grabe. Sobrang welcoming nila. Ito Sobrang nga, bait may ni Kuya kwento Gio. pa. And ang sarap ng pagkain nila. Grabe. Oo, grabe. Akala ko adobo higad. Nag-enjoy Sobra pa kami. yung bayad na, kulang pa yung binayad namin sa kanila. Ito pa nga, kasi
di ba nga, hindi naman kilala si Kuya Gio. So, pumunta kami dito. Ay, pagdating namin dito, siyempre sinundo nila kami, tapos sinatid sa bahay nila. Tapos yung tatay ko, nag-chat sa akin. Talagang nung araw na yun na meron daw kasi yung tatay ko nagpipickleball. So, may community sila doon na parang kalaro niya. Meron daw dyan, friend si Ate Treng na nasa Salamanca. Ay, hindi, bali, ulit. Meron dyan, kakilala si Ate Treng. Mali, ulit. Sorry. Meron dyan kakilala. Ay, hindi pala kakilala. Kamag-anak. Kapatid. Meron dyan pala kapatid yung asawa ni Kuya Aris. Dyan sa Salamanca. Ipakonect ko sa inyo kapag nakuha ko na yung number. Sabi ng tatay ko, yun yung araw na dumating kami sa Salamanca. So, sabi ko, sige. Ngayon yung tatay ko kasi syempre gusto niya safe ako. So, nag-update din ako sa kanya. So, pinipicturean ko yung bahay nila kuya. Pinipicturean ko rin patago si Kuya Gio para lang masend ko sa family ko. Ganyan. So, tinanong namin si Kuya Gio, taga saan ka? Taga Antipolo. Daw siya. Pati si Ate Jane, yung asawa niya, taga Antipolo. So, coincidence lang siguro. Tapos, nagtatanong, so si Kuya Gio, parang meron na kaming common ground kasi taga Antipolo siya. So, alam niya, may mga alam siya na alam ko din about Antipolo, ganyan. So, nung first day din namin, inaya niya kami agad dun sa birthday ni Zach yun. Wala kayo nun. Birthday ni Zach yun. So, sa Hiswitas yun. Tapos nakita ko si Ate Jane. Ngayon, si Ate Jane, kamukha nung asawa ni Kuya Aris na sinasabi ng papa ko. Diyos ko. Tapos, tinanong ko in-stock ko yung asawa ni Kuya Aris. Nakita ko sa cover photo si Ate Jane. Sabi ko talaga, kayo po ba yung kapatid ni Ate Treng? Sabi niyo, oo. Yung pala, may common friend kami ni Kuya Gio saka ni common friend namin. Coincidence talaga. Coincidence as in. Small world. Small world as in. Lord, So, nung na-realize namin yung tawan-tawa ako kasi wala, ang galing lang ni Lord kasi dinala kami sa taong Buti na pagkamalang kayong scam. yun nga. Tapos, aside from that, sobrang naging vibe din talaga si Kuya Gio sa amin. Saka si Ate G. Oo. Ang galing. Nag-enjoy kami sa bahay nila kasi lagi may pagkain. Sambuan nga kami dun. Oo. Dahil na-comfy kami. Yun. So yun, yung mga ganun, si Lord lang gumagawa, siya lang nag-orchestrate ng mga ganung coincidence. So, this time, nandun kayo kina Gio, waiting kayo nun sa approval, right? Yes. So, how long did it take para ma-receive your approval? Oo. Ayun, may pumasok na. Diyan napapasok yung na hindi smooth talaga lahat. Hindi smooth ulit. Hindi pwede walang aberya. Yeah. So, it took us like, lumagpas na ng 20 days eh. 39 working days. 61 calendar days. So, 2 months. Sobrang tagal. Kami, grabe. positive administrative silence. Yung sa inyo. Yeah. Kala namin after 20 working days, tapos administrative silence, 1 week lang okay na. Hindi pala ganun. Usually, ganun eh. Usually. Yan nga, medyo, Tumagal kami. nabutan kami. So, April kami dumating. June ko na nakuha yung approval ko. Ganun Talagang 2 months pala talaga. Tagal. halos. Tagal. So, meaning, after 2 months is positive, result na yon, sabi Yup. ng consultant. Hindi, after 20 days. 20 days. Yeah, should be. Kasi silence na yan eh, di ba? After 20 days. Pero during the time na naghihintay kami sa resolution, sobrang anxious ko noon na, sure ba talagang approve? Mga gano'n. Na, sure ba yan? Kasi may mga narinig ka, din diba? ako. Sabi ni Aliana sa akin, ang dami ng time na ni Aliana. Sabi sa akin ni Aliana na may friend daw siya na parang na-withdraw kahit pass, gano'n. So, anxious pa din ako kahit beyond 20 I think kami yung days na. sinasabi niya. I think kami Ay, we? I think kami, yeah. Ayun. Kasi kahit it should be silence na kami. Pero yung sa akin niya na withdraw, yung sa akin na deny. Hindi pala parang sure ball Hindi. na. Hindi Yun sure nga. yung after 20 days. After 20 days approve namin, na kayo. sa No, kanya, it's not. hindi siya na-approve. Ako na-deny. withdraw. Sa kanya na Ilang withdraw. days kayo? Parang how many days ako naghintay nun? Parang after ng silence yata, 2 weeks. Tapos winidraw nila. Tapos parang may follow-up
requirements lang ako. 1 week or 2 weeks? Oh, 1 week, gano'n. 1 week 1 or week 2 to 2 weeks. weeks. Parang Mga ano kayo siya eh. Admin silence, tapos sabi kailangan ng follow-up yung sa ITR, which is, kinukuha ko na siya, makukuha ko na. Tapos yung kinabukasan na ipapasa ko kay attorney, biglang nag-update si attorney na kailangan mag-reapply, winidraw nila. Kahit hindi pa namin na-meet yung deadline na binigay nila. Kasi ang tagal na siguro. Yes. Yeah, that's why naging dependent ako kasi yung sa akin denied na. Yeah. Yung sa akin kasi hindi na siya pwedeng hindi na siya pwedeng ilaban kasi pag ilalaban mo pa abot pa siya ng 1 Appeal. year. Pag Kailangan inappeal mo i-appeal. 6 months, 1 year yung result. So Yes. decide kami, dependent ako. Which is naging plano rin ni Lord, diba? Oo. Kasi mas mura yung tax. Mas mura yun. Totoo. So yun pala yung nabanggit Yun yung ko. pwede niya. Mahirap din kasi pag individual actually. May iwan yung isa. Yung individual. Oo, Pag tama. dependent, Sabay kayo. Sabay-sabay. Oo, yun nga. So, Yun. during those times, anxious din ako kasi may mga news din ako naririnig na nawi-withdraw. Which is reality. Pero still, binigay naman ni Lord after tagal din. Parang how many days then? 40? 40 days business? Oh, kasi 40. pag kami nag parang after church, 'di ba? Meron tayong mga yun yung laging prayer ni CJ na parang kami. Tapos lagi kong sinasabi sa kanya na, bro, ano na yan? Sure ball na yan. Sure ball na yan. Promise. Ganyan. Hindi mo sinasabi na withdraw pala kayo. hindi siya na-encourage mo ako, tapos ikaw pala, hindi pala sure ball. Hindi ba sila lang kinabahan? Sabay, good thing din. Good thing. Positive scripting lang. Oo, kasi pag sinabi nyo, Tsaka ako sila ba- nasabihin na na-deny din ako. Kung sinabi ko, alam mo bro, delikado. Alam mo, kunti ganyan. Ganyan din sa akin, na-withdraw yung sa akin. Ang dami pa namang pass ngayon. Oo. Di ba nag-post yung lockbite? Oo. Ang dami, parang ilang, Oo nga, ang ilang dami nga. days. Ilang tao yung naghihintay There's been an update. For sure. Yes. So, yun yung struggle namin throughout during the waiting time. The waiting Yeah. time. Pero, isa pa to. Dami ko kwento. Sige lang, go lang. Kasi di ba, dahil na-meet namin si Kuya Gio agad, ang dami agad namin nakilala. So, ang dami na namin kilala. Tapos naisip ko, madidenay pa tayo. Tapos nakakuha na rin kami agad ng bahay. Kasi mini, Wala pang approval. blessing in disguise din. Kasi? Blessing in disguise din na may niya na rin kami. Sa Pilipinas pa lang. Oo. Kasi nga nag-try kami mag-local apply, diba? Sa consulate. Blessing in disguise pala siya. Na may niya na kami kaagad. Kailangan kasi siya sa mga requirements. Sa pag mag-hanap ng bahay. Yes. Bahay, bangko. Mas madali pag may niya. Oo. Mas madali. So, ano yung na-feel nyo nung natanggap kayo, na-receive nyo yung email from the from the consultant From the na nakapasa kayo? Asan kayo ng mga moment na yon? Sa bahay. And medyo delay kasi ako eh. ADHD Delay ako siya eh. Ako actually kasi yung consultant ko, I work for her. So, nag-meeting kami. Just for work meeting lang. Tapos, naka-zoom kami. And then, doon niya rin nasabi na, huy, Sharon, approve na kayo, ganyan. So, meron siyang record ng reaction ko. Kasi naka-record yung Zoom namin. Una ako muna, wala pa siya. Kasi, di ba gano'n naman, una yung main applicant. So, ayun, tanggal yung worries ko talaga. Makahinga ka ng maluwag. Alam mo yun? Kasi tagal na inintay namin eh. Tapos, parang, you just thank the Lord na, ito na, nandito na kami. Ganun yung feeling ko noon. Tulog kasi siya noon, ako lang mag-isa noon. Tsaka medyo anxious type kasi Anxious siya. kasi Ako, siya. ADHD ko, inattentive type. Ang inattentive type, yan yung mga makikita mo sa school na Walang nakatingin pake. sa pader. Walang pake. Hindi wala kang pake. Nangyari, parang ganun, delay ako. okay. By the way, diagnosed kasi siya. Diagnosed ako. So, meron talaga siya. Hindi ako nagpapanggap dito. Okay. So, ayun nga. Ako lang, mag-isa ako noon. Tapos, ayun, kasama ko si ate. Ano ba? Ikaw? Ako, wala, tahimik nga ako, delay. Tahimik, delay. Tapos, nag-pray lang ako. Prayer. Na thank you for answering our matagal ng prayers talaga. 2 months ba naman, no? Tsaka Tagal. for calming down my partner. Kasi sobrang anxious na talaga siya. Like, paano pag di ma-approve, may bahay na tayo, makakabayad lang natin yan 2 months. Ay, ng advance, ganyan. Diba? Mamakasuhan pa tayo kasi hindi ka ma-approve. Oo. Nagrenta ka, diba? I mean,
Pero Yung mga ganun. ako nag-iisip noon, pero siya Ako wala. wala eh. Medyo stoic din kasi ako. Medyo surrendered siya kay Lord. Kay Lord. Ako yung unsure. Kung anong situation, tinitingnan ko siya, binabase ko siya sa Bible. Tayo kasi mga babae, emotional eh. Ganun. Totoo naman. I mean, siguro, dinadaan ko na lang din sa ganun. Bukod sa delay ako. Mga ganun. Mga ganun. Pero daw pinagpipray ko rin talaga siya palagi na matanggal. Kasi hindi ko siya matulungan dun sa anxiety niya eh. Walang makakatulong eh. So, yun lang. Prayers lang din. Tsaka yung sa scripture. Support din talaga Pag gabi, nag-ano kami. Uusap kami. Oo. Pero yung celebration namin, parang kumain lang tayo sa labas. Burger lang ata tayo sa hype. Yeah. Burger lang kami. Yun lang. Tapos, yun na yun. Medyo hindi lang kami, Hindi kami Hindi kayo parang, uy! Hindi kami naging ganon. Pero, diretso prayer. Malumanay Siguro lang. ako, diretso prayer na masabi ko. Oo, ganun lang. Grabe. Grabe lang. Yun na yun. It's nice. Grabe lang si Lord. Grabe lang si Lord. Simple lang Pero yung wait lang. reaction namin. Ito, since nandun na tayo sa application nyo, nakwento na natin yung life nyo pala, si CJ at saka si Che, then kung kailan kayo nag-start for DNV. Ang question ko is, paano kayo nagkakilala pala? Yun pala. Yes. Lahat na yan. Yung pala, paano nagkakilala si Gano'n ka si nakakatagal? CJ at saka si She? pa ba yung mga audience? Yung mga ganon? Papanoorin nila yan. Yes. Paano ba? Ako na lang. Sige. Bilang ano. Birthday nung tropa ko eh. 2020. Dahil din tayo mag-aaway. Kaya gano'n na katagal. Okay lang. Sige, go lang. Hindi niya alam. Okay lang, diagnose eh. Sige, go. May reason kayo, hindi ka pwede magalit. 23? Oo. 2023. Tama. Tama ako. Yun. Nice. Birthday ng friend ko. Nagharap kami ng bar. Tapos, try natin sa Katipunan. Mag-rent sana kami ng bar. Private. Sa may Katipunan yun. Tapos, second floor. Tapos narinig namin sa taas, maingay din. Bar din daw. So, nag-check kami sa bar din doon sa taas. Tapos, mas mura pala yun. Nakita namin na mumura dito. Ay, mga kuripot kami. Mura dito. Pero hindi namin mararent yung place. Kumbaga may ibang tao. Sige, dito na lang tayo. Tapos yun, nakilala ko siya sa bar. Sa bar. Sa bar Ayun, kami tas nagkakilala. Kinabukasan, yun, chinat ko na siya, ganun. Nanap niya ako sa Nalabat Facebook. first sight ka ba? Hindi naman. Pero ako Ewan nag-first ko. move. Ikaw? Talaga? Wow. Sa bar. Sabi ko sa kanya, pogi mo. Amats na ako doon. Amats na ako Sabi doon. nga, nag-gym ka That's ba? a win for the Ay, boys. wala. Mga, Nag-gym ka ba? Ganyan. sabi ko May pala, abs pa ako nun. Oo, medyo. Oo, yun pala yun. Sabi ko, nag-gym ko ba? Kasi pogi mo eh. Sabi ko. Kasi nag-gym din ako, diba? Gym? May pogi kasi nag-gym. Hindi ko alam. Pag di- Basta pag alam mo, di yung amats nag-gym, ka di na pogi. eh. Ano na naman sasabi mo? Pero bro, may tanong ako sa'yo. Kasi minsan lang mangyari yun eh. Sa babae. Sa buong buhay ng isang lalaki, minsan lang tayo ma-approach ng mga babae. So ano yung na-feel mo ng mga time na yun? Ay, hindi. Ay, normal lang sa'yo. Ano, maingat. first move. Hindi kasi ako marunong eh. Actually, it's my first time to approach. Na na-approach ka ng babae, it's... Hindi. It's Ano my first first time na in-approach ko. Nag-randomly ako yung nag-chat. Nag-approach ako. Okay. Hindi ako talaga nag-first move. Pero hanggang doon lang sa bar. Hindi yung sa bar nga. Yan yung feeling, ano yung na-feel mo ng mga time na yun, nung in-approach ka niya sa bar, kinompliment ka niya. Ganun. Gusto ko yan. Yabang. Ha? Feel na feel. Parang sanay na. Sanay na, Oo sanay nga, na. feel na feel. Kasi particular na. Normal lang, normal. Ganun. Ganun lang. Tapos, the rest is history. Ganun. Yan. Chinat niya na ako. Yun na yun. Nag-common grounds like sa Christian. Ganun, nag-try na kami sa Gym. Christian. So ano sinabi mo sa kanya siya? Huy, ikaw yung nag-approach sa akin, di ba? Ganun ba yun? Ano yung first Hindi chat naman. mo? Parang kung gusto mo makipagkaibigan, ganyan. Ba't niyo kasi pala. tinatanong ka to? ikaw yung nag-approach sa akin, di ba? Alam mo kasi sinasabi ako ng first move. Ayan. Okay na. Magti 3 years na kami. Galing. Ganun?
So, yun lang. Wala kaming talaga, organic. Yun nga maganda Ganun yung pala yung organic term. encounter. Organic encounter. Yun yung literal na organic encounter. Tapos ngayon, nandito na kayo. Oo nga eh, no? Yes, Mag-isipin mo Akala. parang, Simula lang sa bar, tapos naging Ah. Spain. Diba? sanay ka sa next, no? Oh, wait lang. Guys, ang question ko is, Kel, Di ba, DNB lang. DNB lang. Napunta na sa personals. ano yung next Ikaw. question mo sa kanila? Ikaw, ano ba? May question ka bang personals? Sige, tanong mo na sa kanila. Yung question ko sa inyong dalawa is, syempre, sa process ng DNV, mahirap no? Tumagal kayo. Dumating ba sa point na parang nag-away kayo and then sinabi niya, wag na nga lang natin ituloy. Dumating ba kayo sa point na ganun? Or Parang paano surrender niya? na lang, Surrender uwi na lang ng Pinas. Uwi na lang kayong Pinas. Kasi parang sabi niyo na anxious kayo nun, di ba? Oo. Dumating ba sa point na naisip niyo na, hindi, ayoko na, uwi na ako. Yung kahit isa sa inyo. Parang wala. Parang Hindi Hindi umabot. pa. Hindi pa. umabot. Wala pa nag-aaway na, uwi na tayo. Wala pang ganyan. Hindi umabot sa point na uwi na yung anxiety ko. Sa bagay, no? Lagi lang Kasi anxious. ito pala. Lagi lang Kasi anxious. gustong-gusto namin yung Salamanca. Parang na-fall in love talaga kami sa Salamanca. Anong gusto niyo sa Salamanca? Yes. What do you think is the best part? Or ano yung bagay na mga nagustuhan niyo sa Salamanca? Salamanca. Ako, reklamo na naman ako sa Madrid. Mm-mm. Experience ko sa Madrid. Sa baba kaming side sa mga hood. Mm-mm. So, mga ibang lahi. Like, ano ba? Ano ba yung tamang term na hindi? Mga black people. Maraming black people sa baba. And, Wag black, refugee. I think I'm an African. mga African. Kasi yun. Tamang term. Sige. Medyo madumi yung experience ko sa Madrid. Like, galing na ako sa Pinas na madumi. So, ayoko na maduming lugar. Expected ko sa Madrid malinis. Pero dun sa downtown na yun, hindi siya malinis actually. Like, Kahit yung naman sa sentro. tae ng aso. Dun muna. Dun muna tayo sa baba. Like, yung mga kalapati kasi ang dami. First time ko makita na yung kalapati, nasa sahig, wala sa taas. So, yung tae nila ganun. Medyo madumi experience ko. Plus, mainit. Medyo OC kasi ako. Like, OC siya. Oo. So, yun yung ang layo. At ang daming tao sa Madrid. Ang layo niya sa Salamanca. Maingay, no? Dito, ang konti ng tao. Maganda yung weather. Yun. Maganda yung streets. Yun. Pero ano yung mga naging, culture na, yung mga na-shock kayo na parang, ay, ganito pala sa Spain, sa Philippines, hindi ganito. Madami. Lahat yun layo. Parang lahat. Hindi, una ako pagkain talaga. Hindi ako medyo Ayaw niya. picky eater kasi ako. So, medyo nag-adjust talaga ako sa food dito sa Salamanca. Kahit sa Madrid actually. How do you find Spanish food? Matabang. Same sentiment. Madamang Diba? talaga. Pero kasi there's a reason behind that. Kasi nga, mas healthy, mas less yung Less yung seasonings. mga seasonings and basta yung, di ba nga, mas healthy. Fresh food. Hindi, tayo kasi mga Pinoy mahilig tayo sa malasa. na preservatives. pagkain. Maraming preservatives. Pero dito sa Spain, hindi nga sila ganun. Which is good thing naman. Kaya parang inuunti-unti ko din yung sarili ko. Pero yun yung pinakauna kong culture shock dito sa Spain. Siya kasi kaya niya kumain kahit ano eh. Kasi sanay nga yan kumain nung ano lang, ba yun? Linagang chicken breast. chicken breast lang. Yeah. Siya, kaya niya. Ako hindi. So, yun yung una kong adjust. Pero nakapag-adjust na ako. Kasi nagagamit ko na yung mga ingredients dito for Filipino recipe. Na-adjust Gets niyo na. ba? Na-adjust Kunyari na. yung Kind of tomato. spaghetti. Yan. Oo, diba? Yung Parang- gulay, iba yung gulay. So, sa nila, yun. iba yung gulay namin. It will take time. Experimental lang talaga, no? Yeah. Kailangan mo lang itry lahat. Try. Kung ano Si yung... guys, masarap yung spaghetti niya. Lasang, Yeah. yung pagkain ko, Birthday lasang, party. lasang Lasang nakiki-birthday Pinoy. ka. Diba? Yun nga. Lasang Pinoy. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Yung mga nabibiling mura sa grocery, gagawin mo na lang lasang Pinoy. Hindi naman nagkakalayo yung Hindi man iba. exact look. Yeah. Oo, hindi naman sobrang exact, pero similar lang. Yeah. Yung sa food. Ano pa ba? Ano pa? Sa ano? About Sa transportation. Grabe. Naiyak ako one time. Grabe din. Kasi, pupunta akong gym. Mm-mm. Ay, hindi pala gym.
Basta pupunta lang ako sa may Grand Via ata. Tapos, naiyak ako. Kasi ang ganda ng bus system nila. Yung tipong dadating on time. Oo. Tapos ang bilis lang. Like, pupunta ka, kunyari, galing sa amin dito sa inyo. Ang bilis lang, di ba? Ilang Parang minutes. hindi ka worried sa traffic, sa air, yung may trucks na malalaki. Alam mo yun? Kasi sa Antipolo, laging may aksidente. Lagi rin kami naka-face mask. Kasi di ba sa Antipolo, bundok. Pollution. May mataas ang Antipolo, di ba? So, pababa ng Manila, may mga aksidente. May Dahil Oh, sa yun truck. pala, yun pala din. Oh, dito wala. Tapos, yung... Air quality. Air Plus, quality. lagi kami naka-face mask sa Antipolo. Oh. Kasi, ramdam ko yung dumi. Pollution, no? Yeah. Tapos yung... Dito, walang naka-face mask dito. Pamasahe mura lang. Like, ang ganda nung monthly. Like, naisip ko, ba't hindi ba naisip ng mga gobyerno sa Pilipinas tong gantong Ganon. kasimple lang, diba? So, yun, naiiyak ako sa transportation kasi, ako nagko-commute talaga ako. Commute ka. Sa Pinas. Ano pa? Ano pa? Aside sa, kalsada. Quality ng kalsada. Bro, parang kasada lang. Kalsada siya. Kasi yung environment kasi yung ibang layo kasi talaga. Na-try nyo na magpa-check up pala dito? Hindi Ay, pa. hindi pa. Hindi pa namin Paano ng hinap. license? Ayun. Yan susunod. Nagpapalit ng license. Kasi nabanggit nyo parang number 1 din yung healthcare, no? Kaya Oo. napili nyo dito, no? Oo. Pero hindi nga namin na-prioritize. Kasi actually, hindi naman para sa amin. Pero more for our parents. Parents. Sa future. Sa future nga. Pag yun. nagkasakit ka, Yeah. Oo. hindi hassle. Oo. So, talking about the future, what are your plans after getting the passport? Hopefully sa ating lahat, mga DN videos sa Salamanca. Ano yung plan ninyo after that? Are you gonna stay here sa Salamanca dito sa Spain? Or do you plan on moving to another Europe country or go back sa Philippines? Ako? Ayoko na bumalik doon. Ang dami ko na sinabi. Ang dami ko na siniraan Actually, doon. konti pa rin sinabi niya. Ang dami ko na siniraan doon, di ba? Tsaka, masaya ako dito eh. Kahit dalawa lang kami, masaya ako eh. I mean, Pero si CJ kasi, talaga siya, hater talaga siya nung government sa Philippines. Oo, medyo Kasi UP. pagka-activista, PUP. PUP. I mean, di ko siya ma-explain pero hater talaga siya. Oo, may pagka money sense of justice ko. Yun yung Galit tamang siya eh. term. Galit talaga. Pero nakikita nyo na magstay kayo sa Spain pa rin or you think magta-try kayo sa ibang European country? As of now, actually, di pa namin masyado na pag-uusapan. Pero, siguro Spain lang muna. Siguro Explore exploring sa cities. Hindi pa namin na-try. Explore. Next week pa. Kasi malaki din yung Spain eh. At saka marami Hindi din pa kami pwedeng napag-explore Mga ng ibang beach, city. no? Yun nga, dami yun pwedeng nga. explore. Oo. Hindi rin kasi kami, tawag din? Hindi kami mahilig sa beach, sa mga tropical na cities. So, kaya okay sa amin yung Salamanca. That's Sabagay. nice. Kasi kumpleto na dito lahat. Oo. Actually, wala nga akong clue kung ano yung Salamanca before kami pumunta dito eh. Diba? Pero nagulat ako, maliit lang siya, pero convenient. Kompleto lahat. Yeah. Tsaka mura. Mas mura. Yun, kaya magsalamang ka na. Ay, wag na pala kayo magsalamang ka. Dami na. So magkano yung rent nyo pala every month sa nakuha nyo? Panoorin na lang sa vlog ko. Lagyan natin yung lagyan natin yung So, vlog nyo dyan. ito. You guys, meron din silang YouTube channel si She. Yes. Sabihin Support na yan, din, guys. syempre. Sabihin mo yung Ang YouTube mo sa kanila. Rent Summary namin. lang. $790 per month, 3 bedrooms siya. Tapos modern, ganyan. Modern siya. Oo, yun lang. Papakita natin dyan, guys. I-check nyo na lang yung YouTube channel ni Che dun sa Yeah, nakuha lalagyan nila. natin sa description. Yeah. Yes, guys. So ito, since ang dami nyong napagdaan ng dalawa, so, yung gusto kong malaman is, ba't parang natatawa sila? Alam na nila yung gagawin ko. So, since ang dami nyo napagdaan ng dalawa eh, so, talagang kayo lang dalawa yung parang magka-partner kasi, partner in crime kayo, as in, kung saan magpunta, nabanggit nyo na parang, hindi kayo pwedeng magkahiwalay. So, ano yung, sige, mag-start tayo kay CJ. CJ, ano yung gusto mong sabihin kay
na hindi mo pa nasasabi? Ganun. Ano ba na to ko? Gusto ko Counseling. gusto ko yung mic nakatapat dito Kasi gusto ko clear Oo. So, kung may message ka Ayan. sa kanya na hindi mo pa nasasabi sa whole process ng DNV nyo, or kahit personal, ano yung gusto mong sabihin kay She? As a partner. Message mo. Hindi yung ganyan. Wala yung words of affirmation. Minsan kailangan Para for the media. Sige, para dito. First of all, You. I love you so much. Sige, parang ganun. Grabe yung ko. Baka hindi niya lang napapansin. Pero grabe yung depth ng gratitude ko sa kanya. And kay Lord. Grabe yung kasi yung patience niya sa akin. Diba? Like, ako na nga independent, siya pa yung nag-a-adjust sa akin. Grabe yung patience niya, yung kindness niya. Hindi lang sa akin, even sa other people. Kasi ako, yung dami ko, since nga may ADHD ako, delay ako. So may mga bagay na pag hindi niya nilista, hindi niya chinat sa akin, hindi ko magagawa. And sensitive din ako sa init, ganyan. Pag mainit, bad trip ako, ganyan. May mga sa words din, syempre pag mainit, hindi ko na minsan control. Pero siya sobrang patient niya sa akin. Lagi niya rin ako pinagdadasal. And yun lang, dahil doon, bukod sa maganda at matalino siya, ayun. I love you so much. Yan. Sweet. Ngayon lang. Siyempre naano ako ng dopamine ko. For the cloud? For the vlog? So, ikaw naman siya, ano yung message mo kay CJ? Or yung mga bagay na hindi mo pa nasabi sa kanya along the process until now? Kailangan sa mic. Meron na tayong tissue dito? May yan? tissue tayo dito. Hindi, di ba ako naiyak? Konti lang. Hindi ko alam. Ano ba gusto mo marinig? Hindi, gusto ko yung gusto mo Yung talagang sabihin. sa puso mo. Siguro, actually, feeling ko si ikaw, kasi ako may pagka, si CJ kasi yung parang nag-balance ng life ko. So, nung dumating siya, I was able to remove yung parang mga masama for me. And siya din yung parang nag-bring ng second chance for me. Kasi lahat ng to, yung Spain, yung pagiging VA ko, siguro hindi ko siya magagawa kung wala siya. Kasi yung discipline, yung mga real talk niya, ganyan. Yung consistency niya rin sa akin sa pag-urge, yung support niya rin. Yun yung one of the main reason bakit nandito kami sa Spain ngayon. Ganun. So, ano yung message mo sa kanya? yun yung message ko. So, thank you for thank you for accepting me. Tumama yung kasama. Thank you for, Nananakit ka Hindi ka naman hindi nagme-message kasi ako sanay. Thank you. Just kahit ngayon lang. Kahit just ngayon na- lang. Nanayak tuloy ako. Alam ko ba hindi ka iiyak? Oh. Kasi hindi naman to part ng Hindi siya part ng question. ng list Sa D-group lang siya umiiyak, di Oo, ba? kaya sa group lang to umiiyak. Wait lang. Kasi, pag umiyak pa naman ako tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Di ba? Oo. Pero ayun nga, para matapos na to. Kasi, thank you for accepting me. Thank you kasi patient din siya sa akin. Kasi, I tend to be very kind. Ganyan, sa mga tao. Tapos hindi ako, very kind sa mga tao. Pero siya yung parang, Minsan sobra eh. Minsan parang I trust people Too easily, too much, ganyan. Pero siya yung nagbabalance nga ng life ko. You taught me how to put boundaries, ganyan, na yung priorities. So, ang laking factor siya sa growth ko. So, sa who I am right now. Kasi kung hindi ko siya na-meet, baka nasa ibang path ako right now. Yun, baka wala ako sa Spain. Ganun. So, ayun, thank you for everything. Yun lang.
And, Kung kuha nila isa. Kung kuha nila, no? talaga ako ganito. Thank you. I'm blessed. Basta, I love you so much. Yes. Yun na yun. Ibilan ako ng PS5. Thank you so much. Thank you so Grabe much, naman guys. ako ganito, wow. So, siya iyak. Iyakin pa naman ako. Surprise question. Oh, So I think, surprise. I think for the closer, ano yung ma-advise nyo sa mga aspiring DNV applicants, mga co-Filipinos natin, ano yung ma-advise nyo sa kanila? And last question, ano yung bagay na masashare nyo sa relationship nyo na masashare nyo sa amin? Yes. Para may baunin kami. Yes, para may baunin kami. Ano muna? Sa fellow Filipinos muna natin. Sige. Yes. Think outside the box. Diba? And minsan kailangan natin maging practical eh. Diba? Hindi na pwedeng tayo sa comfort zone natin. Kailangan din isipin maging practical kung tama pa ba yung andyan kayo. Parang lahat nung, Kilala mo yung parang may pinaglalaban tayo. No, tama pa ba? talaga siya. I mean, nagbabayad Deserve naman mo ako ba? ng tax, sumusunod naman ako sa wala naman akong kaso. Pero parang kulang eh. So, try nyo lang. And kung magta-try kayo maging OFW, ganyan, wala na akong mawawala. I mean, set aside natin yung feelings natin na to become more comfortable na kasi unang-una dapat ako kasi may tiwala ako kay Lord na kahit maiwan ko yung family ko, si Lord yung bahala. As long as ito yung purpose ni Lord para sa akin. Some may say na iniwan mo yung pamilya mo, ganyan. Dito ako dinadala ni Lord eh. Ito yung path na binigay sa akin ni Lord. Sa tingin mo, hindi papabayaan niya yung mga naiwan ko? 'Di ba? Kaya, trust nyo lang din yung parang urge nyo, yung Holy Spirit, yung urge nyo, yung parang dream nyo. Trust nyo lang na, i-go nyo lang, try nyo lang. Pag hindi, edi uwi na tayo. Pag wala. Ganun lang kasi ako eh. Parang, lagi siya siyang anxious. Paano yan? Pag hindi tayo na-approve, ganyan-ganyan. Edi uwi tayo. At Ganun least lang you yun. try. Diba? For sure, maraming ganyan DNV. Maraming anxious. Maraming anxious. Pero, it helped us sa 2 years namin before kami pumunta dito na mag-build na ng relationship kay Lord. Na ibangga lagi yung situation sa Bible. Na siya yung bahala. Siya yung light eh. Susunod, maglalakad lang tayo dun sa path na binibigay niya. And so far, naka-align naman lahat. And nagpapasalamat kami kala Ate Jackie na sila yung nag-build ng church dito kasi walang church dito sa Salamanca, naghanap kami. Thank you so much and naging part na rin kami, tayo, ng CCF Salamanca. Maraming salamat and ayun, nyo lang, try nyo lang. Huwag kayong kasi pag natakot ka, pag sumuko ka, yung kasiguraduhan nun, wala na, talo ka na eh, zero na eh. No chance na. Pero pag nag-try ka, 50-50. Yun lang. Yun lang isipin mo. Pag nag-try ka, 50-50. Pag sumuko ka, zero. Yun lang. Ayun. Very good message. Para yun sa mga nagpaplano mag-migrate. Yeah. Yes. Ikaw naman siya. There's more. Meron ka bang message sa kanila? Ano ba? Sa DNV siguro. Yeah. Yung mga DNV na. Siguro, wag nila madalin yung application. Like, maganda nga, give time like more than 6 months or 1 year. Kasi kapag minamadali, di ba, parang, baka ma-deny pa. Ganun. Kasi, may reason yan bakit matagal yung application mo. Just like what happened to us, di ba? Kasi, kaya kami nagiging delay. Kasi God has His own story na mas prepared and mas ready kami for moving. Yeah. So, hindi kami plan to move on 2025 kasi mas ready kami this 2026.
And nandito na si Ate Jackie, 'di ba? Andito rin kayo. Paano kung na-move kami Sakto. 2025? Di wala pa kayo dito, 'di ba? So, it was really God's story. So, kung madelay man kayo, huwag niyo madaliin kasi God will make it easy. Kung para dito talaga kayo, ganun. So, ayun lang sa DNV. Sa mga kapwa ka DNV. Tapos, huwag din ma-anxious. Yun nga, matuto kayo sa akin, huwag kayo masyadong anxious. Yung sa pagmamadali kasi yung iba, financially, pwedeng financially magkamali. Yes. Diba? Hindi, wait lang. Right now, kasi sobrang trending ng DNV. Diba? Parang, ang daming gustong mag-apply kahit, let's say, hindi pa nila fully naiintindihan what digital nomad visa is. Kung ano yung buhay dito after the approval, ganyan. So, I hope i-take time talaga nila and mag-research talaga sila kasi nga hindi naman madali yung buhay rin dito after the approval, ganon. So, yun nga sa finances. Diba? Oh, yeah. Kasi yung approval, pagdating nyo dito, maintindihan mo na yung approval yung pinakamadali na part pala. Yung sustaining dito yung mahirap. Yes. Like yung tax, yung bayarin. Kasi ang layo talaga sa Pinas. Oo. Lalo na kung Kasi real Wala talk ka. lang, yung binabayad ko sa apartment namin, magandang bahay na yun sa Pinas. Rent to own na yun sa Pilipinas. Exactly. Di ba? Like second floor na yun, third floor na yun. Kasama na yung May sasakyan parking dun, na- no? exactly. Actually, yung 790, Ito pala may rent maganda to own na pag-usapan car. Yeah. Kaya pag-isipan nyo mabuti. Pero kasi inuna namin yung comfort eh. Yung healthcare, comfort, Long education, term, no? long term. Oo. Kami kasi wala pa kaming actually mga investment sa Philippines. Ito yung parang unang-unang investment as a couple. So, ayun, as a couple. So, maganda talaga pag-isipan nyo kasi maggastos din talaga DNB. Talagang, Pero siya ang ganda na sinabi mo kasi hindi ko siya ngayon ko lang din siya na-realize sa sinabi mo. It's an investment going sa Spain. Kasi Oo, you will invest sa healthcare mo, sa quality ng life mo, Yeah. which is hindi mo mababayaran ng kahit na anong halaga. Diba? Oo, yeah. Lalong-lalo na yung experiences na meron ka living outside your comfort zone or outside the Philippines. It's really life-changing, or it will open your mind. It will give you more opportunity. Saka talagang Diba? siya, long term yung investment mo talaga. Doon pa nga lang sa healthcare, bawi ka na eh. Diba? Yeah. Yung wala kang Yun babayaran lang, pag may yun nagkasakit lang, ka. Yun lang. Kahit yun Diba? lang. Kahit yun lang eh. Bawing-bawi ka na. So, yeah, that's really a good point na investment pala yung Investment pagpunta kahit na ang laki ng binabayaran mong taxes. Bawi. May babalik sa'yo eh. Yeah. Diba? Saka sa magiging family mo. Mm. Hindi In the family, future. In the lalo future. na. Future-proof siya. Actually, Kahit best move. pag-retirement proof. Ah. Best Actually. move ang DNV lalo na kung may anak kayo. Tama, Yes. tama. Yeah. Para sa kids. Ayun. So, thank you so much for that. And as a couple naman, ano yung ma-advise nyo sa amin As a couple din. as a couple din? Ako, kailan ba kayo papakasal? Taringin mo siya. Pwede. Hindi, advice lang, hindi tanong. Huwag mo kaming anuhin. Huwag mo kaming intrigahin. I-ano mo Hindi. siya. Advisean mo siya. Hindi. Sa experience namin in 3 years, almost 3 years, lagi lang kami nakabase sa Biblia eh. Hmm. Kahit anong ultimo word, situation, mindset, pag hindi akma sa Biblia, tama na, huwag niya pag-usapan pa. Lagi niyang tanong, nasa Biblia ba yan? Ganun. Parang ganun. Tama, mindset ba yan? Tama bang ano yan? I mean, pang-Kristiyano ba yan? Ganun. And, or what would Jesus do in that situation? Yun na lang iwan ko sa inyo. What would Jesus do on this or on that situation? Ayan lang. Nice. Napakaganda naman ng message Yeah. nila. About you, She, meron ka bang dadagdag? Ako, siguro number 1. Ay, ito number 1, hindi. Ako forgive. Kasi, Parang dami nagkasalanan. forgive. Hindi, may reason na. Kasi actually, sobrang dami namin differences ni CJ, to be honest. Hindi kami yung parang, ano ba yung tawag doon? Oh, parang opposite Yung attract click kami. na click, hindi Oo, talaga. hindi kami Actually, kung hindi ganon. kami Kristiyano,
Hindi kayo click Hindi talaga. kami click. I promise you, hindi kami click. Hindi kami Christian. Iba Lalo- yung personality niyo, no? Iba. Ibang-iba as in. So, parang hindi talaga kami same. Siguro ang same hobby lang natin, gym, no? Kain. Oo, Food trip. Pag may pagkain, masaya akong gising na kami. when it comes to pagiging introvert sa extrovert, yan, magkaiba Oo, kami. introvert ako, extrovert. Tapos siya, mas gusto niya yung parang nasa bahay lang. Ako gusto ko nasa labas, di ba? Tapos ang dami namin differences. Pero, ang natutunan ko doon is, mali pala yung word na forgive. Parang, ano ba, parang i-embrace niyo yung differences niyo. Kasi doon embrace kayo, differences. doon niyo mas ma-realize bakit kayo minatch ni Lord. Kasi Yeah. yung differences niyo yung Yeah. magpa-puzzle together. You Ganun complement yung- each Oo, other. magka-complement Yeah, each other. magko-complement. Sabi nga nila, opposite attracts. eh. Yun. Yeah. Yun yung sa experience namin. Ayun. Ang Maybe ganda. you can apply it to. Ayun, Of wow. course. With the Lord. Of course. Oh, with As the Lord pa mediator din. namin. Siya yung nagdidikit talaga sa amin. Ayun. Thank you so much, She Galing. and CJ for the wonderful podcast or episode natin. So, meron ba ka bang gustong i-promote? I-promote Ayan. na. Or any businesses? Yeah, businesses. Hindi, ako Social medias? Ay, yeah. social media. Yung sa akin lang siguro yung Sharon in Spain. So I'm just trying to vlog my life in here in Spain. And may mga videos na ako na-upload. Pero hindi pa ako consistent. But yeah, I hope you guys subscribe, follow me on social media. I-ano nyo na lang ba? Share nyo yan, guys. Ilalagay namin sa description. Okay, okay. Yes. Guys, support nyo kami pambayad ng tax. Oh, yun yung real talk. Malaki talaga yung tax dito. Kaya pag-isipan nyo. Pero for Kaya example, naman yan. for example, ganito yung ginagawa kasi namin podcast just to hindi namin goal na parang to earn parang more on knowing The person. yung mga tao dito sa Salamanca. Plus na lang talaga. Curiosity. O parang curiosity lang din and also to inspire lang din ng mga tao kasi nung tayo kasi parang limited yung mga resources, no? Yung information. Ng information, yung experiences ng iba. Ano bang ma-expect ko? Pero ngayon dito, ang dami nang pwedeng tumulong. Tama lang. Diba? Kami ng vloggers dito, guys. Follow nyo kaming lahat. Feeling ko sobrang laking tulong ng podcast nyo na to. Sa mga taong curious pa lang. Oo. Pwede bang ganito? No. Ayun. So I think that's we're gonna wrap up our episode. So thank you so much guys for listening and see you next time. Hasta luego. Hasta luego.